Grabe kayo dyan sa Comelec, nakakadiri kayo. Mantakin nyo yung mga kababayan, hindi naman binoto yung si Lacson. Biglang lumabas sa resibo. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Nako, hindi ho maganda tong balita na to. Hindi ho magandang pangitain to. Ika nga, kakaumpisa pa lang ho ng overseas voting para sa mga kababayan nating OFW. Meron na hong naglalabasan ganitong klaseng mga issue. Paliwanag ng Comelec, mamaya ho pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat ng yan, syempre hindi ho natin maaaring hindi ipalabas ang ating PTP Laban Street, PTP Laban PTP Street, Laban Street, PTP Laban Street, Kahit PTP na Laban. Tondo pa medyo todo alang-aling tayo mo ngayon Bata na Matuleta Lambino, nagkakaroon na Rodriguez ng mga Salvador, Kibuloy sa focus-focus. Senado. Tondo pa PTP Laban Street pa rin ho tayo. Bata Matuleta Lambino, Rodriguez Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. PDP Laban Straight. Ayun na nga mga kababayan. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Sinabayan pa ng mainit na panahon, etong balita na to. Nagulantang ho tayo kasi kakauwi lang ho natin. Meron ho tayong inasikaso. Pagkabukas ko, nakita ko yung post nitong si Pambansang Dalaga. Talaga namang aktibong-aktibo sa social media. Parang wala na siyang sipon ha. Eto mga kababayan. Matindi ho ito. Paano nangyari to, Chairman George Garcia? Kesyo encrypted daw yan. Doon sa pagkaka-encrypt ng pagka-cast ng vote ng mga kababayan nating OFW, talaga daw lalabas yung 33 ping Lacson. Tapos ito naman daw, Partido Maharlika pagdating sa party list. Di ba ang husay? Pagkakaalam ho natin, pagka-encrypted yan, hindi mababasa yan. Mga special character kadalasan yung mga ano diyan, yung nakalagay pagka-encrypted yung kung ano man yan. For example, nagbukas ka ng isang PDF o encrypted o kung ano pa mang file yan na hindi mabasa ng isang application. For example, meron kang file. Ngayon encrypted yan. Pagka binuksan mo yan, ang wala ho kayong maiintindihan sa file na yan. Kaso ang problema ho dito mga kababayan, paano magiging encrypted? Merong Partido Maharlika dyan. Hindi naman binoto yan ng mga netong nagre-reklamo na to. Ito pa ho mga kababayan. Paano encrypted? Paano maging encrypted? Pati yung 33 Lacson encrypted din. Lang yan naman yan, George Garcia. Ayusin nyo ho. Di ba? Di pa tayo nag-uumpisa. Kumbaga kumbaga dry run pa lang to sa mga kababayan nating OFW. Kasi yung malakihan ho talaga sa May 12. Talagang doon ho mangyayari ang yung dito na mananalo ang ating mga kandidato. Pero ngayon pa lang, meron na lumalabas na ganitong klaseng alingas kasi i-share nyo ho itong video. Lalo na kung meron ho kayong kapatid, kamag-anak na OFW na boboto ngayong 2025 midterm election. I-share nyo ho itong video na to para tanungin ho nila o i-check nila yung resibo nung kanilang mga kinas na boto diyan sa online voting na yan. Isa pa yung online voting na yan, di ba? Hindi ho natin malaman kung ano na talagang yung credibility nitong papalapit na election na to kung mapagkakatiwalaan pa ba ho natin. Di ba? Ngayon pa lang, kakaumpisa pa lang. Ito pa mga kababayan, marami to Ito na naman Ang sabi ho niya, ipanaw, binoto ko. Ipanaw. Ang party list nitong sila Doc Badoy at nitong si Ka Eric, ipanaw daw Ipanaw. Ipanaw yung binoto ko, lumabas sa resibo, makabayang kolasyon. Anong kabalbalan to? Party list. Diba? Yan yung resibo Yan yung this is your ballot content. Ballot content yan Ikaw naman, Chairman George Garcia. Linuloko nyo naman sa bayan ng Pilipino dito sino pa nandito? Bakit nandiyan si Ahmad? Sino si Ahmad Wilson? Sino yan? Sino si Ahmad Wilson? Sino yan? Sino yung Ahmad Wilson na yan? Chairman George Garcia. Anak ng toko, ano na to
Oh, sino to? Arambula Ronel. Sino si Arambula Ronel? Number 6, sino yan? O eto, siguro binoto niya itong si... Ito, siguro binoto niya itong si Jimmy Bondok, number 10. O ano explanation niyo dyan? Halimbawa, sinabi nitong particular na botante na to, na binoto ko yan si Jimmy Bondok, kaya nandyan siya. Ngayon, ang pinagtataka ko, yung mga hindi ko binoto, bakit nandyan sila sa aking ano na yan, ballot content? Di ba? O, meron pa ho yan mga kababayan. O, saan ho ba to? Ito, ano to? Parang sa mga kababayan nating taga Taiwan, kung di tayo nagkakamali. Meron pa ho mga kababayan, ito naman Kuwait. Kuwait naman ho ito mga kababayan. Punta lang ho kayo kay Pambansang Dalaga, yan talaga matindi sa social media yan eh. Kumbaga pagdating sa social media, wala akong tulugan yan. Ito, meron na naman sa tingin ko itong Brosas na to, hindi niya naman binoto to eh. 'Di ba? Bigla nandyan siya, Nako, Chairman George. Ito. Ayan Malamang sa malamang, hindi ho nila binoto yung mga pangalan na naglabasan dito, kaya sila nagagalit. Kaya nila kini-question yung lumabas na resulta na to. Kasi hindi nyo naman ipopost yan. Halimbawa, kung binoto nyo naman itong si Brosas, di ba? Halimbawa, binoto nyo yan si Brosas, binoto nyo yan si Lapid Lito, wala naman ho sigurong problema kung lalabas yan sa balota nyo. Ang problema nagrereklamo yung mga kababayan nating OFW. Sinasabi nila, hindi naman yan ang binoto ko, hindi ko binoto yung Lapid na yan, hindi ko nga nakikita sa Senado yan eh. Senador pala yan. Re-electionist pala yung inutil na yan. Di ba? Ganun eh. Ganun yung nasa utak ng mga kababayan natin eh. Hindi ko naman binoto yan si Lacson. Wala namang ginawa yan ng senador siya eh. Maliban doon sa Senate building. Nakamahal-mahal. Daming nagugutom tapos kung ano-anong pinag-uuna. Di ba? Maliban doon. Hindi ho kasi nila binoto yung mga pangalan na naglalabasan sa kanilang mga resibo. Kaya ho sila nagre-reklamo. Ngayon, pakinggan ho natin ang eksplanasyon nitong si George Garcia. Naku, George Garcia, ayusin nyo ho. Masyado ho kayong napaghahalata. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Kaya wala ho talaga tayong tiwala pagdating dyan sa na yan, automated election. Maraming bansa na from manual, nag-automated ho sila, tapos bumalik ho sila ng manual. Marami hong bansang gumawa niyan. Marami hong bansa. Meron naman nag-hybrid, manual at automated pinagsabay. Para yung mga watcher, merong trabaho. Yung mga nagbibilang tara-tara, may trabaho. Yung mabilis ang resulta, tama, ilalabas yan. Sa loob ng mga ilang oras, lalabas. Pero yung proteksyon ng mga boto, napakasagrado ho yan. Kaya dapat pagdating sa prosinto, bilangin ulit yung mga boto. Ano sasabihin nila? Gastos na naman. Anak ng tokwa, sa paghahalal ng mga palpak na politiko, baka yung gastos natin sa eleksyon na yan, dyan sa hybrid election na yan, talagang bawing-bawi tayo kung hindi tayong madayan itong mga walang yang politiko na to. Di ba? Marami hong bansa na from manual, automated, bumalik ho sila ng manual. Kasi ang hirap pagkatiwalaan ng makina. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pagkas mo ng boto, ilalabas niya resibo. Yung pag-transmit, sigurado ka ba na yung binoto mo o yung pagbasa doon sa boto mo nung i-register niya doon sa mismong storage ng makina na yun ba talaga boto mo? Anong kasiguraduhan mo? Yung mga code na linagay nila doon. Kalokohan. Yan, ako na nagsasabi sa inyo. Kalokohan yung automated election na yan. Para sa akin, kung tayo tatanungin, ayaw ho natin ng automated. Hybrid. Magkakaroon pa rin ng tarahan. Mabilis ang tarahan, ika nga. Para masabi, nakaharap yung may watcher, iba yung binabasa, makikita. Pero yung ipapasok namin, tapos maya-maya sasabihin, ito yung mga boto na pumasok, ganito karami, panalo si ganito, panalo si ganyan. Tapos pinanghahawakan namin yung aming maliit na resibo na ilinuwa ng makina. Ilinuwa niya yun. Paano? Merong code doon na kung saan kung ano yung nabasa mo, yun ang ipiprint mo. Pero iba yung i-register mo. Gaano ho tayo kasigurado? Wala ho tayong tiwala dyan sa automated election na yan. Lalo na kung mga gago ang nasa gobyerno. Pero nung panahon ni Tatay Digong, as much as possible, walang mangyayaring dayaan. Di ba? Talagang tinuturing ho nilang sagrado itong election. Pero itong election na to, makakakita ka ng mga election paraphernalia sa isang bahay ng isang sibilyan.
makakakita ka ng kung ano-anong kababalaghan. Kumakalat sa social media. Makaka-Starlink, dinala dito, dinala dyan. Di ba? Ang pinag-uusapan ho dito, yung bawi natin dito sa administrasyon na to. Kaya pagka hindi nabantayan na maigi yung ating mga boto, naku, yari tayo dyan. Ano pat maya-maya talagang ini-endorse natin yung ating mga kandidato. Kung iboboto nitong mama na to, itong mga kandidato natin, ilalabas na resibo itong mga kandidato natin. Pero ang babasahin ng makina, si Ping Lacson. Buisit na automated election yan. Di ba? Tama naman yung panawagan nila noon pa na magkaroon tayo ng hybrid. Mabilis ang resulta. Good. Pero bilangin ho natin ulit kung totoo talagang nagkaroon ng, di ba, yung bilang talaga. Hybrid election, meron tayong ilulusot, meron tayong ipapakain. Ano pat nag-shade ka tapos nag-shade ka rin. Sabay mong wala nang pangalan. O i-shade mo yung pangalan dito para sa makina. I-shade mo yung pangalan dito para sa balota. Tapos, at least pagka binilang nila yung balota, pagka nagkaroon ho ng question, bibilangin din nila yung pumasok sa balota. Paano pagka yung ipiniprint doon, iba na naman. Oh. Mahirap po talaga, mahirap. Hindi ho tapos mag-questionin mo, napakahaba pang proseso. Nakita nyo ho yung nangyari kay Marcos Jr.? Yung electoral protest niya dito kay Leni Robredo. Natapos na termino nitong si Nilutang. Hindi pa ho na-resolve ng COMELEC. Kasi makukompromiso ho doon yung integrity ng COMELEC. Pwedeng sabihin sa mga susunod na eleksyon, naku, wala, dayaan yung COMELEC na yan. Kaya hinayaan na lang matapos ang termino, hanggang ngayon di na-resolve mapanggang sa ngayon. Di ba, sinasabi nitong si Bangag noon, nadaya ako ni Leni. Dapat ako ang vice president. Di ba, ganun ho yun eh. Oh, ngayon, tanungin ko ho kayo. I-rate nyo ho 1 to 10. Gaano ho kataas yung inyong kumpiyansa na yung ating mga boto mabibilang na maayos ngayong papalapit na 2025 midterm election. Number 10, kumpiyansa. Number 1, medyo diskumpiyado tayo. Tayo ho ngayon dito sa nasa number 3 ho tayo eh. Nag-uumpisa pa lang ho itong election na to, diskumpiyado na ho tayo na makakakuha tayo ng parehas na laban. Una sa lahat, pagdating pa lang ho sa mga survey na naglalabasan. Una, ang gusto ng COMELEC na magre-rehistro yung mga magkakandak ng survey. Kalaunan, anong nangyari? Kahit sino na lang, walang problema. Pagka natripan mo, gusto mong iuna sa survey yang si Ping Lacson at si Soto, okay lang. Pero hindi nila kayang gawin yun kasi nawala ng power bigla o nawala tayo sa pinag-uusapan. Bigla nawawala ng power ngayon. Anong nangyayari, ha? Ganun na ba kanipis ang supply ng kuryente dahil lahat naka-aircon at naka-ventilador ngayong mga panahon na to kasi sobrang init? Ano na bang nangyayari sa Pilipinas? Ay, nako, ito na. Pakinggan natin ang explanation ng COMELEC kaugnay dyan sa mga naglabas ang screenshot na yan ng naging resulta ng o resibo ng mga kababayan nating OFW na bumoto. Ito, pakinggan natin. Yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita. Pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Pero kahit kopyahin nila yung mismong encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas, pare-parehas po yun. Kasi ito. Ganito daw yung yung ginagamit nilang pang-encrypt, itapon nyo na, sunugin nyo. Anong klaseng sistema yan? Mag-i-encrypt kayo? Yung sistemang mag-i-encrypt, ilalagay yung pang-apelido nitong si Lacson? Anong klaseng pag-encrypt yan? Pagka sinabing encrypted yan, wala ko kayong mababasa, kaya nga encrypted eh. Dapat sinabi na natin Lacson na lang. O kaya ano pa ba yung pangalan na nandito? O yung partido Maharlika na lang. Wag nyo nang banggitin yung salitang encrypted. Dapat Lacson 33 ping na lang ang ilagay nyo. Anong encrypted? Anong encrypted? Linoloko mo ba kami, George Garcia? Kaya nga encrypted para hindi mabasa, para sikreto lang yan. At bakit nyo i-encrypt?
protection ho yun. Ika nga, resibo ho yun noong botante. Yun lang pinanghahawakan niya para masabi niya na yung boto ko nabasa ng maayos. Ito ang mga binoto ko, mga pangalan nandito. Yun lang ho gustong mangyari ng mga kababayan natin. Pero para sabihin nyo, kaya nandiyan yung pangalan ni Lacson kasi encrypted yan. Loko-loko! Encrypt kita dyan eh. Ibig sabihin, yung boto niya na andon na Ito namang meron tagpi dito sa likod niya. Huwag kang tatangutang. Ikaw na kaya magsalita. preserve, hindi po nagagalaw. So, yun po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yon at kung gusto Anak ng tokwa, pinakahuling mga botante na pwedeng magbenta ng boto, ang mga OFW, tanga. Sila yung pinakahuling botante na pwedeng magbebenta ng boto. Pahinga na lang ho nila yan. Magse-cellphone na lang. Wala na silang pakialam. Pero ikakas pa rin nila yung boto nila kasi ang daming nangyayaring kabalbalan dito sa bansa na to. Para hindi mabenta yung boto. George, please. Ha? You're getting into my nerve, ika nga. Tigilan mo yan. Encrypted. Tapos merong 33 Lacson. nila mag-verify later kapag po tayo natapos na sa pagpaboto sa Mayo 12, piprint po yan ng mismo mga post at makikita po nila yung po mismo na mga balota na binoto po nila kung sila po yun. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi, bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo. Actually, merong isang taga-media. Dapat kasi bawal pero sige na lang, hindi na natin para papaila. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito, yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Sila naman, sa kanila namang galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon, yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon, pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script, minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi po nangangalugan na yun ang binoto nila. Yun! Malinaw ha. Oy, para sa iyo ate, kung sino ka mang hindi mo binoto tong si Lacson, no? Sa mga kababayan nating OFW, huwag niyong iboboto yung si Lacson. Kung iboboto niyo yung si Lacson, iboto niyo si Senator Bato de la Rosa. Kung iboboto niyo si Lacson, piliin niyo na lang ho etong si Lacson versus Pastor Apollo Kibuloy. 110% Pastor Apollo Kibuloy ho tayo. 110% Pastor Apollo si Kibuloy ho tayo. Kung si Lacson at itong si Pastor Kibuloy ang pagpipilian, Pastor Apollo Kibuloy, all the way. Para sa mga kababayan natin. Kung ito. Teka, ilapit ko Ito yung tinutukoy nitong nito si George Garcia. Kung sakaling makita niyo yung si Lacson, hindi niyo daw binoto yan. Hindi niyo yan binoto yan. Anak ng tokwa. Mas madali naman sigurong ilabas dito sa dito sa Teka. Dito tayo nagkakaroon ng komplikasyon This is your ballot content. George, ito ay paliwanag mo sa sambayan ng Pilipino. This is your ballot content. Bakit nyo ilalabas? Dapat nakalagay yan. This is your encrypted ballot. Yan. Dapat ganon. Diba? Dapat ganon. Hindi yung content So yung content niya, merong Ping Lacson. Ganon. Pambihira naman, George. Para mo naman kaming linuloko niyan nakapambudol na yung amo mo noong 2022. Nag-ano na siya, continuity na siya, yung 20 pesos na bigas. Pero, George naman, huwag niyo naman kaming tangahin, Huwag niyong tangahin ang sambayan ng Pilipino. Dito sa isa na to, please lang. Huwag niyong gaguhin ang sambayan ng Pilipino. Lokohan ito Paano ilalagay sa taas, this is your ballot content, tapos biglang merong lalabas na Ping Lacson kung hindi naman pala niya yung binoto. Pag sinabing content, content, di ba yung laman?
Ito linalaman ng balota mo. Alangan namang ilagay doon yung mga hindi mo binoto. Na ito nga, balota mo nga yun. Yung mga binoto mo, doon nakalagay. At kung alphabetical naman yan, dapat hindi si Ping ang nandyan. Dapat merong Abalos. Di ba? Yung sino bang nauna dyan? O, yung mga nasa taas. Bato. O, ganun dapat pangalan. Lacson? Ang bihira. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung... Hindi. Huwag mo kami bibigyan ng ganong klaseng bullshit na talagang ganun lang po yun. Hindi. Huwag ganun. Siguro sa mga bangag tatanggapin nila yung explanation na talagang ganun lang po yan. Okay lang. Tayo wala tayong pinapakalat ng kung ano-ano dito. Nagre-react tayo at pinapakinggan natin ang explanation at the same time. At lalabas natin yung ating saloobin. Kayo ho ba tatanggapin nyo yung paliwanag na talagang ganun po yun? Purpose ng encryption. Di po ba? So hindi po yun nangangulugan na yung Mali naman ata yan eh. Yung encryption para hindi mabasa. Para hindi... Ang purpose nga para hindi masabing nagbenta para ibenta yung boto. Paano yan pag pinakita kay Lacson? Lacson, binoto kita. Ito, bayaran mo ko. Paano yan? Di merong ebidensya. Kung encryption, walang word na mababasa dyan. Puro special character yan. Hindi encryption ho yan. Di ko tayo merong pangalan. Parang ano nga yan parang falsipikadong yung programming code na hindi di ba? Hindi yan, hindi encryption. Encryption. Asan yung encryption? Election ID 13550F. Yun yung kanyang election ID. Sa encryption dyan. Sinasabi niya kung ano yung mga binoto mo. Ano yung encryption dyan? Presentation. Name 33 Pingla. Ano yung loloko mo kami. Loloko po yung binoto nila. Pero nando sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, Pagsalitain mo yung may tagpi sa ulo. Pagsalitain mo yan. Siyang gusto magsalita. Bigay mo dun sa nakakaintindi talaga kasi nakakautal-utal ka na eh. Nuloko mo kami. George Garcia, please. Huli na yan, ha? Last na yan. Ayaw na makakita ng ganyan. Ngayon, kung wala talagang hindi dapat talaga makita resulta, wag na kayong magpakita ng kahit na ano pa man. At wag niyong ipalabas doon sa this is your ballot content tapos merong nakalagay na Ping Lacson. Wag ganon. Di ba? Wag ganon. Malilito lang yung mga kababayan natin. Kung yan ang explanation nyo, yan ang sinasabi ng COMELEC, ano hubang magagawa ng ordinaryong Pilipino? Hindi nyo naman sila pinakikinggan. Wala naman ho talaga kayong pakialam. Sinasabi na ng ating mga kababayan, tama yung sinabi nitong si Attorney Pistacio. Mali. Attorney Respicio na dapat hindi pwedeng nakakonect sa internet habang kasagsagan ng pagboto. Tama naman, pinakinggan nyo ba ang panawagan ng mga kababayan natin? Ipinilit nyo pa rin yung gusto nyo. Yun ang problema dito. Kahit ano pang sigaw o hinaing o iyak ng mga kababayan natin, hindi nyo naman pinakikinggan. Kung ano rin yung gusto nyo mangyari dyan sa COMELEC, yun ang nasusunod. Hindi nyo naman kinukonsulta yung mga stakeholder kung tawagin. Diba? Hindi kinukonsulta yung mga... tanungin kaya natin itong mga kandidato o itong nasa partido ganito, punta kayo dito, partido ganyan, o anong gusto nyo gawin natin para mas credible yung ating... Hindi! Walang ganon! Ang gagawin ninyo, pag kami nagsalita, kasuhan natin yan. I-disbar natin yan. Di ba? Yun nangyayari dito. Tama mali. Yun ang nakikita ng ating mga kababayan, Chairman George Garcia. Ngayon, eto ho, resolbahin nyo yan as soon as possible. Dahil ito sigurado ho dito, maghahalo ang balat sa tinalupan pagka ganito ang nangyari sa May 12 election. Ano pa lang ito, kumbaga opening salvo. Kumbaga gusto nyo ho bang ginagago ho tayo ng ano na to, itong papalapit na eleksyon? Ito na ho yung chance natin para kahit papaano yung mga kabangagang nangyayari ngayon sa ating bansa, mabago natin kahit papaano. Kaya nandyan yung ating mga kandidato.
O kung hindi nyo man sila iboboto, rinirespeto ko pa rin ho yung magiging pagpili nyo, ika nga. Kung hindi nyo sila iboboto, okay lang. Pero ang importante, mabasa ng maigi ang iboboto nyo. Kung gusto nyo iboto yung mga taga-alyansa, walang problema. Importante dito, yung boto nyo mabilang ng tama. Yun ho ang atin dito. Pero sinasabi natin to para hindi madaya yung mga kandidato natin. Hindi, demokrasya ho tayo. Kung mananalo yung mga taga-alyansa, by all means manalo sila. Dahil yun ang pinili ng tao, magagawa natin. Masakit mang sabihin pero yun ang katotohanan doon. Ngayon, kung etong mga madadaya sa papalapit na eleksyon, itong mga kandidato na to, nako Chairman George, wag naman sana. Wag naman sana tayong umabot sa ganung punto. Kasi ito nagpapahiwatig na ika nga eh. Nagpaparamdam na merong nakakatakot na kaganapan ika nga. Eto na mga kababayan. Lipat ho tayo dito sa dito sa... Saan ba tayo lilipat? Teka lang ho teka lang. Dito ho tayo kay Ma'am Karen Davila. Cute ni Ma'am, no? Parang di tumatanda si Ma'am Karen Davila, no? Empisa na ho natin to. Game. All right. Joining us this Monday morning is the chairperson of the UP Department of Politics. Ito, pinapauna ko na ho sa inyo, merong bias ang pag-aanalisa nitong taga-UP na to. Kaugnay sa pagtaas sa mga survey ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo na si Congressman Rodante Marcoleta, Jimmy Bondoc, ayan si Philip Salvador, ito si Atty. Vic Rodriguez. Meron nung kasi bumulusok ko sila pagkatapos na aresto nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkatapos palang kinidnap. Bigla ko silang nag-akyatan yung kanilang mga puntos sa survey. Ngayon, papakinggan natin ang paliwanag ng isang taga-UP kung ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit biglang nagwala ang ating mga kandidato sa mga survey na naglabasan. Pakinggan natin to. Ito merong pagkabayas to. Ha. Ano pa lang, tawag dito, unang salbo pa lang nitong magpapaliwanag dito, bias na. Pero mas maigi na rin pakinggan natin para malaman natin kung ano nga ba ang tayo ng mga nasa ibang parlor kaugnay dito sa pagtaas sa survey ng ating mga kandidato. Yay! Political Science, Professor Aris Arugay. Professor Arugay, good to see you again. Good morning, Karen. Thanks for having me. All right, let's talk about first this disconnection that I think we all need to understand. A recent poll states that 3 out of 5 Filipinos actually support the fact that former President Duterte is at The Hague and is backing the ICC case. So you have a Teka lang ha, 3 out of 5, hindi totoo yan. majority of Filipino. Yung mga kababayan natin naiintindihan na yung nangyari kay Tatay Digong ay napakalaking kalokohan. Meron tayong gumaganang korte dito tapos kailangan pa siyang ipadala doon. Huwag tayong maglokohan dito. 3 out of 10. Okay, 3 out of 10. Walang problema. Ano magagawa natin? Yun ang gusto nilang ipalabas. 3 out of 5 pala. 3 out of 5. Bigay na natin sa kanila yun. Pero sigurado ho natin dito, yung mga nagsasalita sa karsada, yung mga nagsasagawa ng kaliwat kanang rally, noong birthday niya, yung mga umiiyak sa social media, yung talagang nagpapasalamat dito kay Tatay Digong, iba ho ang kwentong sinasabi. At ang social media, ngayong mga panahon na to, ginagamit na hong panukatan kung ano ang sentimiento ng sambayanan. Okay? Wag tayo masyadong... Pero okay na yun. Believing that Duterte should answer to the charges against him at the ICC. And yet, in the same breath, you have the Duterte allies rising in the Senate race. Yun ang hindi natin maintindihan. Ba't ganun? They support Duterte being at the ICC. Dapat managot. Majority yun pero tumataas naman ang Duterte candidates. Bakit po ganun, Professor? Right. Karen, I see two possible explanations. First, at large, in general, the Filipino public might really not connect the two. Meaning they want Duterte to answer or to at least face due process and a trial in The Hague. But at the same time, we know that Filipino voting behavior is influenced by many factors, and
historically, hindi naman din talaga issue-based ang voting ng Filipino electorate. The second explanation, Karen, is that we might have to disaggregate the numbers. Meaning, what we're seeing, I think, in the momentum, no, upward momentum of some PDP Laban or Duterte backed candidates is that there's some mobilization of their hyper party. Sakto pa tong si Atty. Ito, napakalaki ng tinaas nito sa survey, sa totoo lang. Mataas yung tinaas sa survey. Kasi yung pagiging abogado niya dito kay Marcos Jr., yung mga babad lang sa politika talaga nakakakilala sa kanya. Yung pagiging executive secretary niya, ano lang ata siya 2 araw. Ang bilis lang niya. Ang bilis lang, parang gawano ka lang, kumurap ka lang, tapos yung pagiging executive secretary niya. Kaya hindi talaga siya, kumbaga, kumbaga hindi naging maingay yung pangalan niya sa social media. Ha? Hindi siya, kumbaga, naging household name. Hindi kagaya nito si Lagdameo, lahat na lang, hindi, itong si Bersamin, di ba? Ang dami niyang mga kapalpakan dyan sa... Kaya kilalang kilala, pagka sinabi mo, sino ang pinakapalpak na executive secretary? Lucas Bersamin. Hindi naging gano'n niya si Atty. Vic Sumibat siya kagad Parang nanunostra na niya. Naku. Nanunostra na niya. Lalas na ako dito. Sabi ko nito siya. Hindi, yung dahilan talaga kay Kokak. Masyadong masyadong mapapil. Basahin niyo yung libro nitong si Atty. Vic Rodriguez. Nandun Basahin niyo, malalaman niyo, nandun ang buong katotohanan sa kanyang pagsibat sa Malacanang. Partisan solid base. So I would be very interested. Sino yan? Sino yan? Si Tatang Marcoleta yan. Tatang! Nako, yan. Tingnan natin ngayon yung mga humamon sa iglesia na sige nga papanalunin nyo si Dante Marcoleta. Hindi, iba na ho ang suma dito mga kababayan. Hindi na ho ang mga iglesia ang hihila dito kay Kong Dante. Pati yung mga ordinaryong Pilipino. Narinig nyo naman hong sumalansan ng yan, di ba? Pagka nagsalita yan, talagang yung emosyon na talagang yung sincerity nandun Marami magaling magsalita sa totoo lang. Magaling na kandidato ngayong mga panahon na to. Pero pagdating doon sa sinseridad ng mga sinasabi nila, napakaampaw pag narinig mo yung si Soto. Napakabasura. Sino pa? Yung si Manny Pacquiao? Bisdang, mga kababayan kung iboboto nyo lang din naman si Pacquiao, kung mamamasahe pa kayo, pandagdag nyo na lang ng pambili ng bigas. Walang gagawin si Pacquiao, yun ang sigurado. Walang gagawin si Manny Pacquiao. Yung mga kandidato na yan kay Marcos Jr., kumbaga, tapos na ho talaga sa kanila. Impeachment lang ang target ng mga yan. Because the numbers need to be broken down. But my hunch is that the mobilization in Mindanao and perhaps the Visayas is what's causing it, or at least some of the Visayan speaking Filipino voters that might be in Metro Manila or in Balance of Luzon, because in the 2022 elections, according to political science research, there were 2 factors that influence voting. One is geography and ethno-linguistic identity. And the second is support for the former President Duterte. So those 2 seem to be the sticky factors in what we're seeing right now, why there's some movement in Duterte-backed candidates. And at the same time, Filipinos appreciate the ICC case and the need for former President Duterte to face alleged crimes against humanity. Okay, so Professor, you had an interesting point of view there that it may not be connected, but is it possible that while a majority of Filipinos support the fact that Duterte should answer for the alleged crimes against humanity, they support Duterte dahil ayaw nila yung pamamaraan kung paano siya ipinadala sa ICC. Posible po ba yun sa Pilipino na, oo, dapat sumagot ka, pero Pangulong Marcos, hindi kami sang-ayon sa paano mo siya ipinadala. Pwede ba yun? I think there were some numbers that indicated that again, in general to, yung aggregate, hindi natin nakita yung breakdown, that the manner in which the arrest was made is something that
it's not really the issue for most Filipinos. However, we do remember that perhaps I don't have the numbers, but perhaps the Filipino public might prefer that Duterte face the allegations inside the country rather than outside. Tumama din ito si Prof. Yun pa sa lahat na sinabi mo mula kanina, yun pa lang talaga yung natumbok mo. Okay lang, ay sige na, walang problema. Managot siya dito sa Pilipinas. Dito siya litisin. Dito natin siya ikulong. Yun. Walang problema doon. Pati nga yung mga PDP senatorial candidates, iba, iuwi nyo dito, ikulong natin dyan. Walang problema yan. Litisin natin dito. Panagutin natin dito si Tatay Digong. Di ba? Yun naman ho sana ang pagka gusto siyang makita ng mga taga-suporta niya, yung mga mahal niya sa buhay. Hindi kagaya nitong mga kababayan, kailangan pa natin kumuha ng Schengen visa. Nananto ko, baka doon pa lang sa visa, ubos na pera natin eh. Di ba? Kahit gusto mong pasyalan yung si Tatay Digong, ang hirap ho. Di ba? Kahit gusto mo siyang pasyalan, pahirapan. Hindi kagaya pagka nandyan lang sa Davao, sa Manila, o ikulong dyan sa Davao, walang problema, di ba? Isang lipad lang, nandun ka na, di mo kailangan ng Schengen visa. However, having said this, I do think fleeting naman ang public opinion ng Filipinos and once the Supreme Court makes or renders a decision, there might be some movement on public opinion. So I do think that and the pollsters have already said this, that we need to always take these public opinion polling with a lot of not doubt, but really we need to constantly ask the Filipino public, because we tend to change our minds. No, But Professor, let me remind you, it is already a month away from elections, right? So this is the closest. We do know that the polls change, but when there's a narrative attached to it, it's harder to change. So let's go per candidate. Number one, in the past, Erwin Tulfo was the undisputed number one candidate for the midterm elections. Next is Erwin Tulfo. Pero ngayon ko lang ho napagtanto na yung first place pala pagdating sa mga survey, meron ding factor para mahatak yung kung saan kaninong partido ang kinaaaniban ng number one sa survey. Meron din ho palang factor yung kung sino yung pinaka nasa taas. Kunyari itong si Senator Bongo, number one siya. Siyempre PDP laban yan, di ba? Kahit pa paano yung mga kasama niya sa partido na siguro nahihila ng konti dahil hindi naman magna-number one yan, di ba? Napakahusay niya si Senator Christopher Bongo, ang daming natulungan, daming nagawa ng Malasakit Center. Kung nagtrabaho yan, yung mga kasama niya sa partido, malamang sa malamang, mas malaking chance natin na magtatrabaho kaysa dito sa mga taga-alyansa. Siguro yung mga butante na hindi kinukonsider yung mga taga-PDP, nung nakita nilang nag-number one itong si Senator Christopher Bongo, na-enlighten sila. Ganito pala mga taga-PDP, talagang mahuhusay. Tulfo and Bongo were a statistical tie. No longer. Bongo is number one. Erwin Tulfo is declining. He's declined by 3 points. So that's a shift in the number one spot. Do you see that as Duterte related? Possibly, but Karen, let's remember, unless really you're able to draw on a huge voter base and you're able to really increase yung market vote na tinatawag natin, kasi there are two. There's a market vote and a command vote. Command vote, ito yung baluarte mo. These are your really solid supporters. Market vote is the one that you're trying to convince and to get. If Erwin Tulfo has been number one for the longest time, mas mahirap ma-maintain yun The momentum tends to decline, no? And we're also talking about resources. Unless you consistently have a story during the campaign period, right? Okay. Right. Go on. Yeah, and let's remember that in senatorial elections, it's also a battle for resources. So in order, not necessarily, Robin Padilla was number one. Well, resources in terms of popularity. I mean, Okay. resources in many kinds. So I do think that the surge of Bongo, for example, has a lot of
possibility in terms of explanation, he's an incumbent. No, he's able to implement. We have with us again UP Department of Political Science Chairperson Professor Aris Arugay. All right, so a viewer just messaged that the survey results aren't necessarily linked to Duterte, but let's talk about this first, because the fact of the matter is last February 2025, you have Duterte allies at a certain number, and then now they've gained ground. So for example, you have Bongo, as I said, at number 1, although he was always high-ranking because the Malasakit centers were credited to him. There are 163 Malasakit centers in the Philippines. But let me read the numbers to you. Okay? You have Bongo now at number 1. Dito ibig sabihin, no, yung pagtatrabaho sa gobyerno, hindi mo kailangang ipangalandakan na sa'yo galing yan, sa akin galing yan, ako may trabaho niyan. Ang Pilipino, yung Malasakit Center, walang pagmumukha ni Senator Bongo. Ha? Yung mga Malasakit Center, pagka binigyan ka niyan, hindi naman ibinibigay yung pangalan ni Senator Christopher Bongo. Di ba? Ngayon dito nagpapatunay, pagka sincere ang pagtatrabaho mo, kaya para sa mga papalapit nating mga kandidato dyan, pagka sincere trabaho mo, kahit hindi mo pangailandakan na sa'yo galing yan, ikaw ang makikita na siyang bayan ng Pilipino. Di kagaya nitong yung anong pangalan ng party list na yun, Tingog Party List. Di ba? Kulang na lang, ipatato nila sa mga noon ng mga beneficiaryo yung Tingog para pangalandakan. Lahat ng galing sa Tingog dyan. Di ba? Ganun yung mga yun eh. Ang dami mo nilang mga satellite offices. Di ba? Kahit saan, daig pa nga nila tumatakbong ibang mga senador eh. Gusto nila maging number 1. Sa party list, yan Tingog na yan. Ha? Kulang na lang talaga ipatato sa mga beneficiary. Lagay siya noo dito. Tingog party list. Hoy, John! Tigilan mo kaka-cholesterol, baka mahirap na, mainit ngayon. Saka magja-jogging ka, ha? Sinasabi ko sa'yo. Erwin Tulfo at number 2 with a decline, but Bato de la Rosa has actually increased to now 42% of Filipino respondents supporting him. He's gotten up in the survey to number 5 or 6, unlike in the past, where he was a few months ago at 10 or 11, 9 to 11, right? So, Bato de la Rosa has increased dramatically, right? So that's one. And then you even have Philip Salvador, who at one point was nowhere in the top 20 and suddenly he is at the 11 to 17 range. So, Professor, does Duterte have anything to do with this? I mentioned before in your program that we can't really discount the Duterte magic. As I've said that it Narinig niyo ho yun? Hindi natin pwedeng i-discount yung Duterte magic. Hoy, para sa mga Talyanis natin sa Imada, sinasabi niyo wala nang kamandag tong si Tatay Digong. Ito, political science professor sa UP. Duterte magic. it tends to be sticky, and this is what perhaps the fourth electoral cycle in which the Duterte magic since 2016 will be configuring our elections. In terms of Bato de la Rosa in the upsurge, that might have Duterte might have something to do with that, but we also know that Senator De La Rosa has been in the news cycle almost every day. But his news cycle every day is about Duterte. That's right, definitely. That's all he does. Defends Duterte. And his looming arrest. So De La Rosa also provides so much exposure for himself in the news cycle. Philip Salvador, there's name recall. So, which of course is not I think you're necessarily. simplifying it, because what about Ivy Moco? She is in the news cycle every day, holding hearings every day, and yet That's she right. is up in the Magic 12. That's right. Senator Marcos is an interesting case because we know that in the earlier survey, she's been, I think the highest is around number 4, number 5. There are surveys last year, and then right now she's barely making it to the top 16 in some surveys. I think this has something to do with the
her strategy in the beginning of hedging. Like she's trying to get as many, hoping, I think, to secure the top spot, because Karen, the midterm senatorial top spot historically in Philippine politics is quite powerful. That could catapult you to a presidential candidacy in some cases. But her hedging behavior doesn't seem to have paid off. In terms of, she was trying to get votes from both, but this was pre-alliance breakup. And once the alliance has unraveled, she wasn't seen anymore as a consensus unifying candidate of both camps, but someone who there's some level of doubt and some level of whether why would we throw our support to you? You're a Marcos if you're a Duterte supporter, and if you're a Marcos supporter, why are you throwing your support at the Dutertes when So, ang the tawag alliance... in Filipino, balimbing. To simplify, ang tanong ko sa iyo, does that matter to the Filipino? Because Senator Amy Marcos, ang tingin ng ilan, balimbing ka, namamangka sa dalawang ilog. I'm stating comments from social media. This is not my opinion in any way. Senator Francis Tolentino, by the way, who has a track record, these two candidates in the Senate, Amy Marcos and Francis Tolentino. Tolentino just recently landmark laws, the Maritime Zones Act, and yet from the midterm elections na nakapasok siya during Duterte, Duterte's command votes, his order, that gusto ko yung tatlo kong kandidato makapasok. Sinabihan niya ang mga lokal, Bongo, Bato, and Tolentino, pasok lahat sila. And now Tolentino is so far off the 12. Ang Right. tanong mo, ilan iniwan mo si Duterte? Same story. What are your thoughts? Right, because at the moment, the campaign and perhaps the Philippine political landscape is highly polarized, and therefore candidates that seem to be yung sinasabi mong namamangka sa dalawang ilog, that only works if there's no polarization. But right now there's significant polarization amplified by social media, trolls on one end versus trolls of the other camp. Candidates who try to frame their campaign as unifiers are the ones getting punished in the surveys. So I think that explains it. No, if the hypothetical, Karen, is that if the alliance is still intact, the campaign strategy would have worked. But the problem is, it's a totally different political terrain and landscape for this midterm elections in 2025. Okay, so what matters exactly? You've talked about certain things. Okay, it's highly polarized. It's a Marcos Duterte division right now. Okay, so if that's the case, Bam Aquino is finally in the Magic 12. But where are the Lenny supporters? Where are they? Right. Where is their voice? Right. The Aquino and Pangilinan numbers seem to have reached their... Wala, ano na to, pinag-uusapan na nila yung Aquino, ano. Wala akong kwenta to, wag natin pakinggan. si Kiko Pangilinan, kayo naman kasi. Meron pa nga tayong tab dito kay Kiko Pangilinan, grabe no, napaka-plastic ng tao na yun. Ano ka naman, sige, sasali na tayo dun sa Kiko Pangilinan craze. Hihigupin mo sa baut, di ka hihigop pero meron kang linulo, no? Anak ng toko. May problema ka, Kiko Pangilinan, na sinasabi ko sa'yo. Pagka nagpunta ka dyan kay Idol TikTok, kung anong hinain, kainin mo. Hihigop na sa baut, wala namang hinigop, may linulok. Ano yun, laway? So, Lois, maraming salamat. Ay, teka lang, ano tayo, closing... Kung meron tayong opening salvo, meron tayong closing salvo. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte Straight, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban.
Isa pa. PDP Laban Street, PDP Ayun na, mga Laban kababayan. Street, Maraming PDP salamat, Laban ah. Street, PDP Share yung Laban. video para awareness Tondo, ng mga kababayan nating Bongo, OFW. Hinyo, Bata, Picturean nyo yung Matuleta, mga Lambino, resulta ng mga Rodriguez, binoto nyo. Salvador, Ang iba, Kibuloy sa kung hindi ito ang Senado. lumabas, naku, malaking Tondo, problema yan. Bongo, Hinyo, Bata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Maraming salamat, Oras.